Tinitiis ko po yan eh. Kahit na labag na sa tuntunin, ginagawa nila. Kailangang maliwanagan po ninyo. Ginawa po nila yung para maging huli ako. Pero kailangan kong i-deliver sapagkat kailangang ma-i-record ng kapulungan kung ano yung gusto kong mangyari. Kailangan magkaroon ng clarity. Yan ang ginawa nila sa akin eh. Pagkatapos sasabihin niya sa akin, dapat hinintay mo, dapat nandyan. Paano? Talagang plano na nilang ihuli ako eh. Pero sa tamang panahon, subukan nilang mag-focus ngayon, talagang babanggitin ko sa mga mukha nila kung ano yung ginagawa nila. Maganda rin yung nangyari sa akin eh. Para ipamukha ko sa kanila sa susunod, bakit ganito yung ginagawa nyo? Kinahapunan bago kami magsimula ng session, nagpaliwanag si Senate President Tito Soto. Kasi nagtawag siya ng caucus bago kami mag-session. All Senators Caucus yata. All Senator Caucus, parang alauna yata. Kaya lang, ang dumating 7 lang. Out of 24/7. Sa mga tweet, hindi naging makabuluhan yung caucus kasi 24 kami, ang dumating 7. Sa mga tweet, 1/3 lang ang dumating. Kaya ang ginawa niya, bago magsimula yung proceedings, yung session, nagpaliwanag siya na yun naman kanyang yun namang insertion yan naman, kahit ano pang tawagin nyo dyan, either tawagan yung amendment, tawagin yung insertion, o kung ano man salitang gusto nyo gamitin, yan ay part ng regular budget process. Wala pong illegal per se sa insertion. Hindi, yun ang paliwanag niya. So, pakinggan nyo, yun ang paliwanag niya. Tinatanong ko, kung ganun pala, ano yung pagpapahayag na yun na ikinabulabog ng mga ng mga kasama natin dito, di ba? Kung talagang walang masama doon, kung walang negative implication, yung sinabi niya. ibig sabihin, kung mulat-mula pa, alam natin, common knowledge, na yan pala is a regular part of the budget process. Ano yung disclosure ni Senator Ping? Na ikinabahala ng marami sa kanila. Totoo. Tama. Ano ibig sabihin nun? Ngayon, isa pa ako, hindi ba ako nung magsimula sa kanyang privilege speech, inihayag niya na si dating Yusek Catalina Cabral, nag-propose din na bibigyan ng 500M for the time being, for now, at bibigyan kita ng para kung ano man yung priority mo, makauna ka na. Mailagay. Ba't tinanggihan ni Tito Sen, ni Senator Soto, Senate President? Ba't mo tinanggihan? Kung yun naman na pala part ng regular process, ba't mo tinanggihan? Di ba? Ba't tinanggihan si Cabral? Kaya sabi ko, merong dito may mix. Dito? Signal dito Magkaibang mensahe, Na magkasalungat. Merong mixed message dito na magkasalungat. Teka muna, yun ang gusto ko. Pwede ba niyong i-clarify yan? Hindi maganda yun na nagkaroon na nga ako ng masamang impresyon na ang institusyon ay ginagamit tungkol sa insertion. So, ang akala nyo, insertion ay mali, pero sabi mo naman, ngayon hindi mali. Ba't mo tinanggihan? Bakit nag-disclose ng ganun si Senator Ping kung wala naman palang problema doon? Ba't kinakailangan pa niyang sabihin, insertion, sabi niya, is threatening our economy. Kinakailangan sa plenaryo, mabusisian, at bakit yan ay pinayagan? Yung salitang yun, bakit yan ay pinayagan? Di ibig sabihin, bawal pala yan? Oo nga. So, ba't ka magpapaliwanag ngayon, although late na in the day, sapagkat na-unsettle na yung mga kasama mo Hindi mo nyo ako dapat na ipaliwanag to, ba't nangyayari ito? Kasi ang offer kay Tito Sen, di ba Sen, 500 yung kapwa ninyo action, kayong dalawa, you are sending a mixed message to our people. Yun ang pinakabuod ng aking, kinakailangan natin, magkaroon tayo ng clarity rito. Ang insertion ba masama? O mabuti? Kung masama, ba't mo tinatanggihan? Kung masama, bakit sabi mo part ng regular process at hindi mo siya tinanggap?
Dapat na bahala yung mga kasama natin. Hindi naman, wala naman palang problema dyan. O ngayon, ang sinasabi niya, bago natin i-refer yung privilege speech ni Senator Marcoleta, ay gusto ko munang magpaliwanag doon sa kanyang mga pinagsasabi. Una, sabi niya, Sino po ito? Si Senador Ping na po ito? O si Senador Soto. Senate President Soto? Senate President. Okay Kasi po. siya yung presiding, presiding officer. Una kanya, dapat sana nag-deliver ka ng privilege speech. Nandito sana si Senator Ping. Opo. Una, hindi ako pwedeng sumagot sa kanya kasi ayaw niyang bumaba. Dapat sana siya ay bumaba para mag-usap kami. Kasi siya ang presiding officer that time. Hindi tayo, gusto ko sana sabihin sa kanya, kaya ako siya tinitingnan, kahit hindi ako may kibo, tinitingnan ko siyang mabuting ganyan. Sinesend ko yung message sa kanya. Opo. Mr. President, kung gusto mong sagutin ako, ang parliamentary practice po, kailangan po kayo, ay tawagin nyo si bababa JB. sa podium. Tawagin nyo po yung majority leader, magpalit muna kayo. Kayo pong bumaba rito para Nag-usap. kayo pong sasagot. Sasagutin ko po kayo. Yun ang reglamento pala. Okay. Oho. Alam niya yun hindi ba? Opo. Nagtagal naman siya doon. Siya nga rin po pinakamatanda. Kasi ako, ginagalang ko lahat ng natin, ang procedure. Kaya hindi ako sumagot sa kanya, kasi nakaharap siya Presiding. Siya yung presiding. Ayoko sumagot sa kanya because he's the presiding officer. Yes. Kaya ako siya tinitingnan, hindi ako sumasagot. Iniintay ko na maunawaan niya na kinakailangan bumaba siya para siya sumagot. Okay. So, pero ituloy natin yung sinabi niya, kinakailangan kanya, nandito si Senador Ping nung nag-privilege speech ka. Kung halimbawa kaya bumaba siya, ito yung sasagot ko sa kanya. Okay. Oho. Your Honor, hindi ko po tungkulin. Wala po akong obligasyon na sabihan ko kayong lahat na ako ay magpi-privilege speech. Kailangan po nandito kayong lahat. Huwag kayong aalis ha, magbe-privilege speech ako. Wala pong ganon. Walang ganun, Hindi mo tama. pwedeng pigilan. Wala po akong karapatan. Una, wala akong karapatan. Pangalawa, wala po akong obligasyon na sabihan kayo. Nasa inyo po yung kasi nakalagay naman po sa agenda na magpi-privilege speech ako. Ang ibig sabihin yan, ayaw po niya akong pakinggan kaya siya umalis, di ba? Tama. Yun sana sasabihin ko sa kanya. Kaya lang, hindi ko na nasabi kasi nga, nandun siya sa taas Oho. Di ba? Pero kung bumaba siya, yung kagad na sasabihin ko. Okay. Pangalawa, hindi po niyo ako kasi pinagbigyan na ako na munang mauna. Bagamat bago umalis ka ako si Majority Leader Mig Subiri, sinabi ko na po kung pwedeng paraanin muna ako. Kasi maiksi lang naman unahin ito. na kayo, okay. Kasi nakita ko yung agenda, Opo. apat na committee report ang i-adapt namin. Opo. Ang tagal nun, ang bawat isang committee report, magkakaroon pa ng sponsorship speech. Okay. Apat yun. Okay? Pagkatapos, bago matapos yung apat na committee report, isiningit pa yung pagko-congratulate doon sa ating basketball team na nanalo. Yung Alas Pilipinas Alas yata yun. Pilipinas, oho. Napakarami na naman congratulatory speeches. Nagpalitrato pa ng pagkatagal-tagal. Oho. Ha? Pwede, ganun na nangyari. Yung matatapos na yung si Senador Robin na lang ang huli. Oho. Na ipipresent yung pinakahuling committee report na nauukol sa Freedom of Information. FOI, tama po. Biglang nag-request, nagtaas ng kamay si Senador Riza. Oho. Sabi niya, Mr. President, sabi niya gano'n, a brief manifestation only. Okay. Senator Riza is recognized. Recognize yan. Alam mo ba ang ginawa niya? Oho. Nag-privilege speech. Ay, hindi si manifestation. Pagkatapos, meron pa siyang PowerPoint. Tingnan mo, Oho. Unang-una, mali yun. Wala sa agenda yun Pero para maunahan niya ako, nagkunwari siya na manifestation, Manifestation lang. na- Brief manifestation. Oho. Alam mo, Nelson, Jen, mga kababayan na nakikinig, ako po, mapagparaya ako Opo. Tinitiis ko po yan Kahit na labag na sa tuntunin, ginagawa nila. Oho. Kailangang maliwanagan po ninyo. Ginawa po nila yung para maging huli ako. Oho. Kahuli-huli na ako. Parang sinadya Nung magsalita ako apat na lang kami dun Oho. Pero kailangan kong i-deliver sapagkat kailangang ma-record
Opo. ng kapulungan kung ano yung gusto kong mangyari, kinakailangan magkaroon ng clarity. Aha. Itong ganitong klaseng mga patakaran sa pagpapaliwanag. Aha. Yan ang ginawa nila sa akin eh. Pagkatapos sasabihin niya sa akin, dapat hinintay mo, dapat nandyan. Paano? Talagang plano na nilang ihuli ako eh. Ay, Nakuha nyo? Opo. Nakuha Plano namin nila ang na senaryo. ihuli ako. Sipagkat siguro hindi nila, baka na kung ano naman sasabihin yan. Aha. O nasa sa inyo, hinuli ako. Aha. Kasi kung nandun si Senator Ping, maobligasyon sumagot kung that time. Oo, kaya nga, maski kausapin niya ngayon si Majority Leader Migs. Opo. Ano naman doon eh, pwede namang lapitan. Migs, pwede mo ba kuya? Sige boss. Oh. Pagkatapos niyan, ikaw na. Kaso lang, pupunta pala ng Canada. Kaya umalis siya kagad. Hindi niya binilin kay JB. Okay. Ngayon, pero pinuntang ko pa rin si Senator JB. Oho. 2 beses ko pang isinignal. Medyo, ganun pa eh. Oho. So akala ko, pagkatapos ni Senator Amy, Kayo na dapat. ako na. Oho. Hindi. Tumira na naman. Pagkatapos yung Alas, Pilipinas. Pagkatapos nag-manifest. Oho. Sabi ni... Kaya nag-alanganin sila eh. Nung matapos yung kanyang manifestation, na kunwari, na isa palang privilege speech, sabi ni Senator JB, Mr. President, I move that the manifestation of Senator Risa be referred to the Committee on Rules. Okay. Sabi ni Senator, sabi ni SP, is that a manifestation or a privilege speech? Oo nga. Oo naman. Sabi ni Risa, well, maybe gagano. Na technical, ano na sila eh. Talagang gano'n. Kaya ko naman okay lang. Sige. Oho. Nako. Di ba? Parang Kailangan lang malaman ng kababayan natin kung anong ginagawa nila. Opo. Pero sa tamang panahon, o subukan nilang mag-focus ngayon, talagang babanggitin ko sa mga mukha nila kung anong ginagawa nila. Maganda rin yung nangyari sa akin eh. Para ipamukha ko sa kanila sa susunod, bakit ganito yung ginagawa nyo? Puro labag sa tuntunin ang ginagawa ninyo eh. Sa atin, kuminsan may pakiusapan talaga rito eh. Meron akong pagkakataon talagang napagbibigyan naman ako eh. Normal Pero naman yun talagang, alam ko, sinadya nila na akong gawin pinakahuli. Kasi maring hindi ko na ituloy eh. Mag-alas 9 na ng gabi. Kasi kung makikita nyo nga, 4 na palang tayo dito, wala na yung dapat makarinig. Baka uuwi rin yan. Malay mo, ganun. Hindi ko alam kung ganun ha. Kaya lang, kung pinagbigyan nila ko, napakaiksi ng ano ko eh. Ang haba nga nung manifestation ni Risa eh. Pero hindi manifestation, may PowerPoint pa eh. Ay, nako. Anyway, ano palagay mo, Nelson? Pero mukhang Sen, kumbaga sa chess ito, Jen, ang hirap nung tatanungin ka sa isang bagay na kahit anong isagot mo, tumbok eh. Parang wala kang, doon sa tanong nyo, tungkol sa insertion, parang walang tamang sagot doon kapag sumagot ka, Sen. Hindi, ang sinasabi ko, hindi ko naman, kung gusto nilang mag-interpolate, okay lang eh. Tama naman yung ginagawa ko, sabi ko, I am asking for clarity. Ayun nga. Di ba? I-clarify natin to. Kasi sa isang banda, parang pinalilitaw ni Senator Lacson, masama yan. Sa mga insertion, Kaya nga, kaya nga tinanggihan yan gusto ko kanyang, gusto ko sa plenary, bubusisiin ko yan. Opo. At tatanong ko kung bakit yan ay pinayagan. Di mali. Tatanong niya eh. Opo. At sino nagpasingit? Paano isiningit? At paano in-implement? May konting problema doon. Pagkatapos magpapaliwanag ang Senate President, wala kang ano yan. It's only a part of the budget process. Teka muna. Hindi man yung gustong i-clarify yan. Ikaw ang Senate President. Yung isa is Senate President pro tempore. Deputy niya yun eh. Di mixed signal ito. Ano bang gusto niyong palabasin ngayon? Pati tao ngayon nalalabuan. Lalong-lalo na dahil nga yung insertion na yan ay yan naging malaking bahagi kung bakit nagkaroon ng napakalaking anomalya sa flood control projects. Di ba magandang ayusin ito? Magandang linawin? Totoo. Kapag hindi nyo nilinaw, nasa sa inyo yan.
Pero, well, marami din naman talagang, doon sa paliwanag ni Senador Tito Sen, tsaka yung paliwanag din ni Senator Cheese Nelson, yung insertions, amendments, talaga naman pala nangyayari yan kahit noon pa man sen, di ba? Na minsan may mga allotment tayo sa isang budget, maging ang executive department na niya, may tinatawag silang irata para itama yung mga budgeting. Kung ganun nga ang konsepto, Opo. Bakit nga nagkaroon ng disclosure nung Sunday, naging laman ng dyaryo ng Monday, nabulabog ang mga senador? Na para bagang lahat sila masasama. Yun ang tinatanong ko Meron ngang negative implication So may nanggugulo, Sen. Aba, hindi, bahala sila. Ang ibig ko sabihin, kung ganun pala ang understanding, yung common understanding pala, part lang pala ng regular budget process. Opo. Ba't merong nagpahayag ng mga ganito? Oho. Na naging negative tuloy sa mga mamamayan natin. Mali siya. Nagkaroon ng mali siya talaga. Oho. No, hindi ba? Problema nga. Hindi ka ba tatayo para liwanagin yun? Dapat siguro mapag-usapan yun talaga yan ng mag-focus talaga dapat ang lahat ng kahit mga ano senador. pang sabihin nila, kasi nga, di ba pinalitaw ko nung budget hearing, nung yung ikalimang pagdinig ng Blue Ribbon, ang sumagot dito mismong si dating Secretary Bonoan. Nasa tabi niya si former Undersecretary Catalina Cabral. Opo. Ano yung mga insertions na yan? Yes. Apat na bahagi sinabi niya no? Yung unang bahagi, yung allocable, sabi niya. Allocable. Oho. Na-discuss na ba natin yun? Hindi pa. Hindi pa po. Yan inaalok. Oo. Hindi. Galing sa salitang allocable. Hindi. Allocable ka niya. Nung ko lang narinig yung allocable Ano ba, ipaliwanag mo nga yung allocable. Meron ng ceiling. Ito DPWH lang Okay. DPWH, may ceiling na. Okay? Yan inaalok. Hindi. Galing sa salitang allocable. Hindi. Allocable ka niya. Nung ko lang narinig yung allocable Ano ba, ipaliwanag mo nga yung allocable. Meron ng ceiling. Ito DPWH lang Okay. DPWH, may ceiling na. Okay?